Isang nagbabagang kamao ang pausbong ngayon sa Estados Unidos na gumagawa ng sariling estilo gamit ang pagiging maangas na personalidad You're a monster. You're a Japanese turtle. para makilala at maihanay sa isa sa pinakamagaling na boksingero ngayong henerasyon sa mababang dibisyon. Kasalukuyang may hawak ng WBO World Bantamweight title at 3 beses nakahawak ng pandaigdigang titulo sa magkakaibang dibisyon. Tila hindi mapigilan ng bagsik na tinaguriang kwadro alas ng Pilipinas para bang isang mabangis na hayop na kahit anong karne ang ihain mo ay walang patumpik-tumpik nitong lalantakan. Kumbaga kahit sino ang ibang gamo sa gutom na mandirigma ay walang awa nitong papaslangin, dayuhan ka man o maging kalahi. Tulad din ng ibang mga boksingerong Pinoy na isa din si Janriel Casimero na nanggaling din sa kahirapan at ang sports ng boxing ang natatanging paraan para makaahon sa dati nitong buhay. Pero hindi tulad ng iba na kaya nagboxing ay para sa pinapangarap na magandang buhay at malaking kikitain. Dahil si Janriel Casimero ay bata pa lamang talaga ay masasabi na natin na mahilig na ito sa naturang sports. Nag-aaral pa lamang ito sa paaralan ay naisisingit nito ang boxing bagamat hindi ito nakatapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan. Na ipinagpatuloy na lamang nito ang kanyang hilig sa sports ng boxing na hindi pumasok sa kanyang isip na ito pala ang magpapabago sa estado ng kanyang buhay at pamilya. Ang buhay niya noon ay kaparehas din ng ibang Pilipino na kung hindi ka kakayod ay hindi ka kakain. Bagamat merong tahanan na matatawag, pero inahaling tulad niya lamang ito sa laki ng banyo o isang palikuran. Pero dahil sa pagpupursige at kasipagan sa ensayo, ay paunti-unti nitong binago ang takbo ng kanyang buhay. Dahil sa pagmamahal sa boxing, ay nagpatuloy ang mga tagumpay na kanyang tinatamasa. Pero minsan sa buhay ay hindi maiwasan na tayo ay magkamali. Dahil sa naging panatag na tinatamasa, naging minsan pabaya at nakatikim ng kabiguan. Pero dun niya natutunan na pag dinagukan ka ng tadhana, ay may mga mali sa iyong buhay na dapat mong itama. Kaya naman muli niyang naibalik ang kanyang lagablad sa puso bilang isang mabangis na boksingero at nagpatuloy na nananalasa sa bantamweight division at tila isang naging banta sa mga hari sa naturang division. Ang laban na ito ay ang kanyang pagbabalik matapos matalo sa kapwa Pinoy na si Jonas Sultan 1 taon nang nakalipas. Ito ay promotion ng retired former world champion Jerry Peñalosa at ginanap ito dito sa Pilipinas. Nagpakitang gilas dito ang ating 4 alas sa dayong Hapon na si Kenya Yamashita. Sa pagkakataong ito, lahat ng buong lakas ni Janriel Casimero ay ibinibigay niya sa Hapon na tila ba parang gusto niya nang matapos ng maaga. Dalawang solid na kanan ang tumama sa Hapon na galing kay Casimero. Sinusubukan din naman ng Japanese na magpatama ng mga kombinasyon, pero tila hindi siya makatama ng maayos kay Janriel Casimero. Grabe yung mga patama ang ibinibigay ni Janriel Casimero sa Hapon na tila hindi niya binibigyan ng pagkakataon na makatama sa kanya. Tuloy-tuloy lang ang mga patama na parusa ni Janriel Casimero. Ang pinakamasakit doon, yung mga patama na uppercut na tumatama sa ilong ng Hapon. Kahit anong ibato ni Janriel Casimero, mapakaliwa o kanan o uppercut man ito, ay pumapasok ng maganda. Ngayon naman ay binibira niya ito sa katawan. Nagbabalak pang makipagsabayan ng Hapon, ngunit sadyang napakadelikado
ang iniisip nito. Longing is the music of our spirit. The gift of life is never more or less. At sa kalaunay sunod-sunod na patama ni Jandriel Casimero ay unti-unti nang nababasag ang ilong ng Japanese. Medyo matibay din naman ng Japanese dahil sa dami niyang tinanggap na suntok ay nakakatayo pa rin siya sa harapan ni Jandriel Casimero at sumusuntok pa rin ng bahagya. At sa pagpasok ng round na ito ay tuluyan na ngang nabasag ang ilong ng Hapon na nagdahilan na tuloy-tuloy na pagdaloy ng dugo. At dito ay halos matapyas ang mukha ng Japanese nang tamaan ito ng uppercut na nanggaling sa kawalan. At tuluyan na ngang hininto ng referee ang laban. Nakuha ni Jandriel Casimero ang panalo mula sa Japanese. No think. Ang masalimuot na buhay ng isang Cuban boxer na si Guillermo Rigundo o mas kilala bilang El Jackal ay isa sa mga itinuturing na naging pinakamagaling sa bantamweight at super bantamweight division. Naging two-time Olympian gold medalist at halos sa lahat ng laban nito sa amateur ay puro gintong medalya ang kanyang napapanalunan. Nagkaroon nito ng masalimuot na buhay ang Cuban boxer matapos itong mawalay sa kanyang pamilya ng mahabang panahon dahil sa mas pinili nitong talikuran ng kanyang bansa para sa mas masaganang buhay. At doon nagsimula ang kanilang sigalot ng kanilang gobyerno at pinaratangan ito ng kanilang presidente na isang traidor at hindi na ito maaaring makatungtong pa sa kanilang bansa. Ganun pa man ay American citizen na itong si Rigundo. Ang problema nga lang ay ang pamilya niya ay naiwan sa Cuba. Pinagpatuloy nito ang kanyang karera bilang professional boxer sa Estados Unidos kahit na malayo sa kanyang mga minamahal sa buhay. Ganun pa man ay hindi naging hadlang ang kanyang kalungkutan para maituring na hari sa bantamweight division nang talunin nito ang ating pambato na si Nonito the Filipino Flash Donaire. Nakaharap ni Rigo ang ating The Filipino Flash noong April 13, 2013. Nipensa ng ating kababayan ang kanyang titulong WBA Super Title at WBO World Title at Lineal Championship sa Super Bantamweight Division. No think. Ang Cubano lang naman ang pumutol sa 30 sunod-sunod na panalo ng The Filipino Flash Nonito Donaire. Bagamat napabagsak ni Nonito Donaire si Guillermo Rigundo sa laban na ito, ngunit nanaig pa rin ang talino ng Cuban boxer nang paulit-ulit na tumatama ang kanang straight ng Kubanong ito. Medyo nahirapan si Nonito Donaire sa footwork na ipinapakita ng Cubano. Kaya ang kanyang mga pamatay na left hook ay naging limitado na niyang maibato. Sadyang paunti-unting napupuntusan si Nonito Donaire ng kaliwang mga suntok ni Guillermo Rigundo na paulit-ulit lamang na tumatama sa kanyang muka.
Dahil sa papadji-padjing puntos ni Guillermo Rigundo, ay paunti-unti nang nagmamarka sa mukha ni Nonito Donaire ang mga suntok nito. Dahil sa pagkamautak na galawan ni Guillermo Rigundo, nadala niya ito hanggang sa 12 rounds at naipanalo via unanimous decision at naagaw ang dalawang titulong hawak ng ating pambatong si Nonito, the Filipino Flash Donaire. And ends in just a win. Pass me the light, baby. Base sa mga videong tampok natin ngayon, ang laban ni Casimero kay Yamashita at ang laban ni Guillermo Rigundo kay the Filipino Flash Nonito Donaire, kaninong estilo ang mananaig, ang footwork at ang mautak na galawan ni Guillermo Rigundo o ang malamasong kamao ng ating pambatong si Janriel Casimero? Iwan nyo lamang yung komento at ating pag-uusapan yan. Kung nagustuhan nyo ang video ang tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.